Kinausap ni David ang management ng resort. Ayon na rin sa utos ni Russell. Ipinakansel ni Russell ang lahat ng nakabook sa resort, maliban lamang kila Kendra, at binayaran ito ng triple ng mga magpipinsang Henderson. Sa isang maliit na silid lamang magsasama-sama sila Kendra dahil hindi nila kayang bayaran ng isang malaking villa sa resort na nagkakahalaga ng 35,000 per night. Hanggang 7,000 lamang ang kaya nila at talagang tutulugan lang ang mahalaga. Pero laking gulat nilang lahat ng pagdating nila sa resort ay isang private bilang ibinigay sa kanila. Ang sabi sa kanila ay regalo ito sa kanila dahil kaarawan na nagmamay-ari. At kung may makaka-birthday ito ay libre at wala silang babayaran. OMG, totoo ba to? Gulat na ani ni Amber na tuwang-tuwa at hindi makapaniwala. Nilibot niya ang private villa na may 6 na silid sa loob, kaya nagtatalon ito sa sobrang katuwaan. Grabe, ang ganda dito. Ngayon lamang ako makakatulog sa ganito kagandang silid. Masayang ani ni Amber. Nang pinasok niyang magiging silid nilang dalawa ni Kendra, natawa naman ang mga kasama nila dahil sa kainosentehan ni Amber. Ipinasok na din nila ang gamit sa loob ng private villa. Inaya naman ni Amber si Kendra na tingnan nila ang tabing dagat. Habang lumalabas sila sa private villa, ay hindi naman mawala ang pagtataka sa mukha nila. Hindi ba bestie nang tinawagan mo sila ang sabi isa na lang ang bakante dahil fully book na ang lahat? Nagtatakang ani ni Amber. Si Kendra man ay nagtataka dahil kanina pa niya nilibot ang kanyang paningin. Pero wala siyang makita kahit na isang tao na umuuko pa ng mga hotel at villa. Napatingin din sila sa kaliwat kanan na private resort. Nagtataka sila dahil walang mga katao-tao. Naanimoy sarili lang nilang lugar. Sa gawing kanan ay isang napakagandang resort. Malalaman mo na agad na napakayaman na nagmamay-ari nito. Pero wala din itong tao. Ay, boring. Walang mga boys na pwedeng makakita sa nice na katawan natin kapag nagtupis na tayo. Nakabusangot na ani ni Amber. Nasaan nga bang mga tao dito? Kanina marami tayong nakasalubong na mga sasakyan na papaalis. Sila kayang lahat yon? Pero bakit naman sila aalis? Nagtatakang ani ni Kendra. Bago sila nakarating dito ay nagpunta muna sila ng palengke. Namili sila ng maaari nilang maluto sa grill. Dahil ang room dapat nila ay walang kitchen. Pero pwedeng mag-grill sa labas. Pero nang papunta na sila dito sa resort, ay natraffic sila sa dami ng mga sasakyang umaalis. Hindi ko na din maintindihan kung ano ang nangyayari. Yung room natin, biglang naging private villa. Ay, nakakaloka. Pero bet kong private villa with private pool. Piling mayaman tayo ngayon. Wika naman sa kanya ni Amber, nangiting-ngiti. Dahil ngayon lamang nito naranasan ng makapasok sa isang private villa ng resort. Basta mag-enjoy na lang tayo. Yun naman ang importante dahil birthday ni Kuya. Ang saya-saya talaga. Tuwang-tuwang ani ni Amber na pumapalakpak pa. Napatingin si Kendra sa malaking resort nang may napansin siyang mga tao na nasa itaas ng rooftop sa may tuktok ng building. Pakiramdam niya ay sa kanya nakatitig ang mga kalalakihan na nagkakasayahan sa itaas. Hindi niya maanilag kung sino ang mga ito dahil masyadong mataas ang malaking bahay, lalo pa't nakakasilaw ang sikat ng araw. BFF, sa tingin mo, gwapong mga yun? Sana maglapitan sila sa atin tapos pakilala sila. Parang gagwapo nila sa malayo. Kaya lang baka sa malayo lang sila gwapo. Pero kapag malapit na baka mukhang ewan na. Natatawang wika ni Amber. Hindi naman kumikibo si Kendra. Hindi siya mapalagay dahil pakiramdam niya ay nakatitig sa kanyang isa sa mga kalalakihang yon. Hindi na niya tiningnan pa ang mga taong nasa rooftop. Bumalik na sila ni Amber sa loob ng villa nila at tumulong na lang sila na magluto ng panghapunan nila. Tita, may mga tao naman po pala sa kabilang resort. Kaya lang po parang private ang isang yon. Parang hindi naman pinaparentahan kasi parang mansion po ang bahay na nakatayo dun sa may rooftop. Hindi po katulad nito na parang hotel tapos may mga private villa dito. Dun po sa kabila ay wala. Isa lamang itong tila malaking mansion na nakatayo sa gitna tapos may malaking pool sa ibaba. Ang ganda nga po kaya lang po may mga guard na nagbabantay sa gate. Mahabang kwento ni Amber sa kanila. Baka nga pribado iha, dahil dati din kami may pribadong resort na katulad ng nakita mo. Ang katabi naming mga resort noon ay pinapaupahan din, pero private na katulad nito. Ani ng ina ni Kendra. Nanlaki naman ang mga mata ni Amber nang marinig ang sinabi ng ina ng kanyang kaibigan. Talaga po, tita?
Sana po kapag nabawi na ninyong mga ari-arian nyo, iimbitahan po nyo kami nila kuya sa resort nyo. Ani ni Amber. Bigla na lamang nalungkot ang ina ni Kendra, kaya nakaramdam ng guilt si Amber. Ang ingay mo naman kasi Amber, hindi ka nag-iisip. Inis na ani ng kanyang kapatid na si Arman. Okay lang ako, wag mo nang pagalitan ng kapatid mo. Nagdrama lang ako ng kaunti dahil namimiss ko ng mga halaman ko sa aking resort. Nakangiting wika ng ina ni Kendra. Niyakap naman ni Kendra ang kanyang ina at matamis niya itong nginitian. Hay nako, magbihis na nga kayo ng pampaligo nyo. Nandito tayo para magsaya, hindi para magdrama. Wika ng ina ni Kendra at ipinagpatuloy na nitong paghihiwa ng rekado. Napatingin naman si Amber sa kuya niya at binilatan niya lang ito nang inakmaan siya ng batok ni Arman. Tara na nga BFF, magbihis na tayo ng pampaligo. Gusto ko nang isuot yung swimsuit na binili natin. Aya ni Amber at hinila na niya paakyat ang kanilang silid si Kendra. OMG BFF, nahihiya na yata akong lumabas kung ikaw ang makakasabay ko. Oh my gosh, bakit naman ganyan kaganda ang katawan mo? Bulalas ni Amber habang pinagmamasdan si Kendra sa suot nitong pulang two-piece na bikini. Ano ka ba BFF? Tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin, para kang isang modelo sa magazine. Ang ganda natin kahit mumurahin lang ang mga suot nating swimsuit. Ani naman ni Kendra. Humarap naman si Amber sa harapan ng salamin at maging siya'y napaawang ang kanyang labi habang pinagmamasdan ng sarili niya sa malaking salamin. OMG, ang ganda ko pala. Manghanyang ani, kaya natawa na ng malakas si Kendra. Matagal ka ng maganda BFF. Tara na nga at makaligo na tayo. Ani ni Kendra at sinuot na nila ang cover-ups nila at patakbo na silang lumabas ng private villa. Hintayin nyo kami! Sasamahan namin kayo at baka bastusin kayo sa tabing dagat. Sigaw ni Arman at Francis pero hindi nila nilingon ng mga ito at masaya lamang silang tumakbo palabas na magkahawak pa ang kamay. Pagkarating nila sa harapan ng karagatan ay mabilis nilang hinubad ang suot nilang cover-ups at naguunahan na silang tumakbo sa dagat. Oh my God! Ang lakas ng alon! Malakas na sigaw ni Amber habang sinasalubong ng katawan niyang malamig at malakas na alon ng dagat. Sana laging ganito tayo. Masaya lang at nagre-relax. Ang sarap sigurong maging mayaman. Ani ni Amber. Hindi ba't mayaman ang nanay niyo ni Arman? Ani ni Kendra. Sumimangot naman ang mukha ni Amber matapos marinig ang tinura ng kanyang kaibigan. BFF, tara langoy tayo. Unahan tayong makarating doon sa may buoy. Ani ni Amber na iniwasan ang tanong ng kanyang kaibigan. Tumigil kayong dalawa. Amber, nakita mo ng malakas ang alon tapos mag-aayakan lumangoy doon. Diyan lang kayo at hindi kayo lalayo. Sigaw sa kanila ni Arman na mabilis na lumalapit sa kanila kasama si Francis. Matigas kasing ulo ng dalawang yan. Sinabihan na nga natin na hintayin tayo pero nilayasan pa rin tayo. Inis na sabi naman ni Francis. Hindi na kumibo pa ang dalawa at masayang sinalubong na lamang nilang malalakas na alon. Umahon ng dalawang dalaga at naglakad sa tabing dagat. Napatingin sila kay Arman na halos malaglag na yata ang panga sa pagkakatitig kay Kendra. Kuya, pakisara ang bibig mo at baka pasukin ng langaw. Kakahiya ka. Wika ni Amber kaya natawa ng mahina si Kendra. Hoy Francis, huwag mo akong titigan dahil wala kang mapapala sa akin. Pagtataray naman ni Amber kay Francis. Kaya napakamot na ito ng kanyang ulo na ikinatawa naman ni Arman. Nahiga naman sa buhanginan si Amber at Kendra at tumingin sila sa bughaw na kalangitan. Nilapitan sila nila Francis na naupo naman sa tabi nila at narinig nilang malalim na pagbuntong hininga ni Arman bago ito nagsalita. Nagtataka pa rin ako. Isipin nyo, sinong negosyanteng magbibigay ng free stay-in ng 2 nights and 3 days sa isang private villa? Nakakapagtaka at nakakadudang mga nangyayari. Ani ni Arman. Sus, huwag ka na nga magreklamo kuya. Ang importante, feeling mayaman tayo ngayon. Nakaingos na ani ni Amber sa kanyang nakatatandang kapatid. Kanina ko pa nga yan iniisip. Kasi negosyante din ang mga magulang ko dati. At syempre hindi nila ginagawa ang ganyan. Buti pa kung may discount na 50% off. Pero yung 100% free, malabong mangyayari yun. Ani naman ni Francis. Hindi naman kumibo si Kendra dahil iniisip niyang mga kalalakihan na nasa rooftop kanina. Naupo siya at nilingon niya ang rooftop ng malaking bahay sa resort. Pero wala nang kahit na isang taong nasa itaas, kaya nagkibit-balikat na lamang siya.
at tumakbo papunta ng tubig dagat. Muling nagtampisaw sa tubig si Kendra habang malakas siyang sumisigaw sa tuwa sa tuwing hinahampas ng malakas na alon ng maganda niyang katawan. Wow! Anong ginagawa niyo dito ha? Sinusundan ba niyo kami? Ani ng isang boses na bigla na lang ikinalingon ng lahat. Excuse me, kanina pa kami dito. Baka kayong sumusunod sa amin. Ani ni Amber kay Jefferson. Bigla namang napaahon sa tubig si Kendra nang makita niya na nasa likuran ni Jefferson ng mga pinsan niya, kabilang na si Russell. Bigla naman nagsipulan ng mga pinsan ni Russell na hindi niya nagustuhan. Tinitigan niya ng masama sila Jefferson dahil sa ginawang pagsipol ng mga ito. Tumahimik kayo! Malakas na ani ni Russell at ramdam sa tinig niyang matinding pagkainis. Natahimik naman ang lahat at napayuko si Kendra dahil hindi niya magawang tingnan si Russell. Kinuha ni Russell ang cover-ups ni Kendra na nasa buhanginan at iniabot niya ito sa dalaga na ikinagulat naman ito. Gustong magsalita ni Kendra ngunit hindi niya magawa. Cover yourself. Masyadong litaw ang skin mo. Kung naghahanap ka ng lalaki na makikilala mo dito, wala kang mahahanap. Ani ni Russell na animoy nagsiselos. Sabay talikod nito at naglakad na palayo. Napatingin naman si Kendra sa hawak niyang cover-ups at muling tumingin kay Russell. Nalilito siya dahil paano nalaman ni Russell na kanyang cover-ups na iniabot nito sa kanya. Kanina pa ba sila pinapanood ni Russell? Pero bakit? Muli niyang tiningnan si Russell na papalayo na kasama ang mga pinsan nito. At saka pa lamang siya naglakas loob na magsalita. Paano mo nalamang akin to? Ani niya. Napahinto naman si Russell sa paglalakad at sinagot niya ang tanong ni Kendra. Nagkataon lang. Huwag mong bigyan ng kahulugan dahil nagkataon lang ang lahat. Ani niya nang hindi niya nililingon si Kendra at naglalakad na silang muling magpipinsan patungo sa kanilang resort. Anyway, may bonfire kami mamayang gabi. May inuman and barbecue din. Kung gusto niyong makijoin ay welcome naman kayo dahil the more the merrier. Ani ni Jefferson na sinigundahan naman ni David. You guys are welcome. Magpunta lang kayo dito mamaya dahil mag-iinuman kami. Birthday ni Braxton, kaya nandito kami. Ani ni David. Napalingon naman sa kanya si Braxton, pero hindi niya ito pinansin. Nilingon ni Russell sila Kendra at muli niyang binawi ang paningin niya. At tuluyan na silang naglakad at hindi na hinintay pang sasabihin nila Kendra. Punta tayo? Masayang ani ni Amber. Walang sumagot. Hinila ni Amber patungong private villa si Kendra. Habang masaya itong kinukulit si Kendra na pumunta mamaya sa bonfire party ng mga Henderson. 9:00 na ng gabi. Magkaharap na ang magpipinsang Henderson sa naglalagablab na malaking apoy na nakatulos sa gitna nila. Maraming alak ang nakapatong sa isang cooler na puno ng yelo. Habang may malakas na musikang umaalingaw sa paligid. Habang masaya silang nagiinuman, ay may mga kababaihan naman na naglalakad na lumapit sa kanila. Napangisi ang magpipinsan nang makita nilang mga mukha nito sa liwanag ng apoy. Magaganda mga babaeng lumapit sa kanila at sa hubog ng katawan ay hindi patatalo sa mga nagagandahang modelo. Mabilis nilang pinaupo ang mga ito sa nakatumbang kahoy at inabutan nila ng alak. Hi! Bati kay Russell ng isang magandang babae. Tumungo lamang si Russell ng isang pagbate at muling tumungga ng alak na hindi binibigyan ng pansin ng babaeng lumapit sa kanya. Daisy! Pagpapakilala ng babae kay Russell pero hindi siya pinansin ng binata at muli lamang itong tumungga ng alak. Suplado, bulong ng babae na ikinatawa ng mga pinsan ni Russell. Natahimik ang lahat nang makita nilang papalapit sa kanilang grupo nila Kendra. Si Russell ay nakatitig lamang kay Kendra na nakakapit ang dalawang kamay nito kay Arman habang naglalakad papalapit sa kanila. Halos madurog ang bote ng alak sa higpit ng pagkakahawak dito ni Russell, kaya mabilis na lumapit sa kanya si David at kinuha ito sa kamay niya. Relax bro, masyado kang nagpapahalata. Bulong ni David sa kanya. Hindi naman nagsasalita si Russell. Tumayo ito ng tuluyan nang makalapit sa kanila sila Kendra. Kumuha ng bagong alak si Russell at iniabot ito kay Francis at kay Arman. Hindi pa rin niya inaalis ang pagkakatitig niya sa kamay ni Kendra na nakapulupot sa braso ni Arman. Bigla na lamang inalis ni Kendra ang kamay niya kay Arman at naupo sa nakatumbang katawan ng puno. Itinapat niya ang kamay niya sa nag-aalab na init ng apoy at napangiti ito dahil sa kakaibang init na daloy nito sa katawan niya. Kumusta ka na, Kendra?
Tanong ni David. Nagyuko naman ang ulo si Kendra at hindi malaman ang isasagot niya sa tanong ni David. Mahirap bang sagutin ang tanong ko? Ani ni David at ngumiti lamang si Kendra nang mag-angat siya ng kanyang ulo. Okay naman, masaya dahil marami kaming na-experience. Masaya dahil magkakasama kaming lahat sa hirap at ginhawa. Masaya dahil nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Sagot niya kay David. Napangisi naman si David at napatango sa sinabi ni Kendra. Napatingin naman si Kendra kay Russell. Natahimik lang. Pumikit naman si Kendra nang marinig niyang malamyos na awitin na pumailan lang sa kapaligiran. Napapangiti siya at sinasabayan na niya ang awitin nang biglang magsalita si Russell. You like that song? Boses ni Russell. Kaya biglang napadilat si Kendra at tinitigan si Russell.